Sa atin hong tuloy-tuloy na mga balita at impormasyon ay makakausap po natin sa puntong ito ng ating humbalitaan ang kinatawan mula ho sa Surigao del Sur at unang distrito ho siya ng Surigao del Sur at chairman ng House Committee on Public Works. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Representative Romeo Momo. Good morning, Dennis. Good morning, Jaira. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, Congressman, ano po yung mga aasahan dito sa bicameral conference sapagkat kabilang pala kayo doon po sa mga contingent ng House of Representatives. Ano ho ang pagkakaiba nito doon sa mga nakaraang bicameral conference magmula na ho sa inyo, Representative Momo? Yes, Dennis, actually, dito sa bagong discussion natin sa bicameral, may pagbabago talaga. Una, dahil transparent na ang discussion. Ibig sabihin, ang audience ay pwedeng manood via live streaming. At mayroon ding mga civic organizations tayo na inimbita at na-accredit na magiging magmanman or pwedeng makasali doon sa discussion. So kasama sila at pwede silang magbigay ng input, although they cannot participate actually in the discussion. Pwede silang magsulat ng kanilang mga proposals at ibigay doon sa chairman. Ito ay isa sa mga pagbabago natin sa bicameral body na gagawin ngayong hapon. At pangalawa, dito sa bicameral body, i-discuss at i-iron out natin yung mga conflicting provisions ng dalawang General Appropriations Bill, yung lower house bill version at saka yung Senate version. Definitely there are conflicting parts of that General Appropriations Bill nila. So yung mga conflicting parts or section or articles of the General Appropriations Bill ay i-iron out at i-harmonize po ng ating bicameral body. Okay. Representative Momo, sabi ho ng mga senador, titindigan talaga nila yung kanilang version. Kung saan marami yung pagkakaiba talaga, kapansin-pansin ho yung mga pagkakaiba doon sa naprubahan na version ng Senado, kumpara naman doon po sa version ng House of Representatives. Paano ho kaya natin i-harmonize itong dalawang version, lalo na ho doon sa mga aspeto may kinalaman doon sa mga inilaan na pondo para sa mga partikular na ahensya at proyekto ho ng ating bansa? Well, yes, Bombo Dennis. May guidelines naman, may titingnan naman dapat na direksyon. Kasi ang to craft INEP or the National Expenditure Program, ang ating National Expenditure Program ay ginagawa ho ng Executive Department. At dahil dito, sila ay nakatugon doon sa direksyon ng administration natin. Suppose to, halimbawa, ang direksyon ng ating administration ay education, public health or health at saka agriculture, then dapat sana ang i-bulk of or a majority of our appropriations ay mapalagay doon sa mga programa na prioritize ng ating administration. So yun ang titingnan, yung priority ng administration, kung saan ang direksyon ng administration, dapat naka-align din po ang pagka-craft ng budget natin, both the Senate and the lower house. Of course, mayroon talagang panindigan yun ng Senate, panindigan din siguro ng lower house ang kanilang version, but at the end of the day, talagang mayroong yung impasse na yan ay talagang masusolve din dahil kailangan ma-approve din yung budget natin or yung enroll or yung bill, yung harmonized bill sa December 18, yun ang target natin matapos. So definitely medyo madugo ang discussion, pero mas maganda nga yun dahil open ito sa public at makita nila kung paano talaga dinidiscuss or ina-iron out yung provisions na yan. Okay. Sapat ho kaya yung 2 araw o 3 araw na paghimay dito ho sa dalawang version ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso para i-iron out ikanyo yung mga
disagreeing provisions ng dalawang version, Representative Momo? Yes, sa tingin ko sapat naman dahil ngayon nga mag-start kami Saturday, then Sunday bukas whole day, then Lunes, Martes, Miyerkules. So hindi naman lahat ng provision doon sa both General Appropriations Bill ng Senate at saka ng Lower House ay may pagkakaiba. Ang iba naman ay parehas. So yung disagreeing provisions nga lang ang dapat naming i-discuss. So sa tingin ko madali naman. Okay. Bago ho ang iba pang mga katanungan mula ho sa aking panig, i-turn over ko muna sa aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo. May ilan din punto na nais pong itanong po sa inyo, Representative Momo. Bombo Okay. Jai? Hi Jaira, good morning po. Good morning, Representative. Oo, na-mention yung nga po kanina na okay, may paninindigan yung Senado, may paninindigan din yung House. And you, right now in this interview, are Representative, representing as a whole ng Kamara. Pagdating po sa, kasi knowing na mayroong conflicting provisions nga, Representative, pagdating dito sa General Appropriations Bill, ano po yung mga non-negotiables pagdating po sa Kamara, Representative? Well, una siguro yung tungkol sa releases or yung appropriations regarding Department of Public Works and Highways. Una, dahil kung matandaan natin Jaira, nung nakaraan ang appropriations ng Department of Public Works and Highways nabawasan na ng 255 million, billion. Yung 255 billion ay represents the budget supposed to be for 2026 sa mga flood controls, Dahil tinanggal natin ang flood control, so nabawasan sila ng 255 billion and it was allocated to areas like DepEd, education, agriculture, at saka health, So doon natin nilagay yung 255 million. Now ngayon, parang may plano yatang tanggalin or tinanggal na ng Senate yung a portion of that remaining na ang nabiiwan kasi 624 na lang. So tatanggalan pa nila siguro ng I think I was informed na mga 500 billion na lang na iwan. So ang ibig ko lang sabihin, sana hindi ito dapat tanggalan dahil ang infrastruktura isa sa mga drivers natin sa ating ekonomiya, remember that in most of the advanced countries, ang appropriations nila or ang kanilang allocations yearly or annually for infrastructure is about 6% of their GDP, or 5 to 6% of their GDP. Now sa atin siguro sa ngayon sa tingin ko yung 500 or 600 billion na naiwan sa Department of Public Works and Highways, nasa 4% na lang ating GDP or 3.8% of our GDP. So sa tingin ko maling investment po ito in terms of trying to prop up our economy. And pagdating nga, na-mention nyo din yung sa public works budget, Representative, dito ba sa gagawing deliberation, malalaman ba kung sino yung mga nag-sponsor or kung sino yung mayroong mga insertions, should I say amendments, Representative? Yes, you're right, Jaira. It's amendments. To us, it's called amendments. I don't know where the word insertion comes from. But anyway, it is in a form of amendment. Well, malaman din natin kung sino yung magiging sponsor. Kasi there are two kinds of amendments, individual amendments at saka yung committee amendments, So sa individual amendments, malalaman natin kung sino ang nag-propose ng amendments na yan. It's on record probably. Representative, ay may naghain po ng mga kaso laban sa inyo. Mamibigat po ang paratang ng graft at plunder. Ano po yung masasabi niyo dito, Representative? Well, yes, Jaira, mabuti na pag-usapan natin yan. Actually, I really, sinabi ko na nga sa aking press release na matagal na akong divested. I divested, one nang pumasok ako sa politika, I divested myself from the company, the corporation. So matagal na akong wala. And I think this is politically motivated dahil yung kung nakita niyo yung babae na nagsasalita, yung si Attorney Sapra, isa sa mga natalong kandidato sa amin sa City Council, He placed second to the last on the last election. And then yung kapatid niya, unfortunately natalo din ng misis ko, So yung misis ko tinalo yung kapatid niya. And then they are the political leaders of my former opponent, si yung former congressman si Prospero Pichay.
kasi mga relative ni Pitsay yan. So sa tingin ko, this is politically motivated. Alam mo naman, malapit ng 2028. So, yun, ginawa nilang issue yung bagay na yan. Mhm. And may mga sectors, representative na may mga panawagan for you to inhibit or withdraw dito sa BICAM. Ano po yung take nyo dito, Representative? Well, yes, yeah, yes. In fact, I am discussing this with the leadership this morning, no. At sabi ko sa kanila, if my presence in the BICAM will tend, magiging may medyo ma-question ang integrity ng result ng BICAM, then I will surely resign from BICAM. Ang akin kasi dito, kung kailangan nila ang aking tulong as a former Undersecretary of Department of Public Works and Highways, and of course I know the budgeting process, so pwede naman ako makatulong in another way. So kung kailangan akong mag-inhibit or I will resign, I will do it. Okay, so you've mentioned na nga, you've confirmed, Representative, no, out of delicadeza, Representative, sa inyong posisyon. So, if ever, no, may panawagan na ganyan, willing po ba kayo, Representative? I am very willing, no. In fact, voluntarily kahapon ko pa yung sinabi na if it will affect the result or the integrity or the process in the bicameral deliberation, then I will inhibit myself. I will resign as a member of BICAM. And lastly, on my part, Representative, ma-ensure pa ba natin dito sa public na yung 2026 ay magiging corruption-free na dito pagdating sa budget, Representative? I think this is one of the best budget so far, no? Dahil in the lower house, it was deliberated openly, naka-online kami, not only on the committee deliberation but also in the subcommittee deliberations, and even on the plenary, naka-online tayo. We encourage participation from the civic organizations. And also dito sa Senate ay ganun din ang ginawa nila, online din ang kanilang discussion and ang kanilang deliberations. And in the process bicameral, online din at encourage din natin ang participation ng public, lalo na yung mga civic organizations. Then I think this is one of the best crafted budget insofar as all budgets are concerned. Representative, okay, Bombo Dennis, anything to add? Sige, i-add ko lamang, Representative Momo, no, yung tungkol doon sa allocables, ano. Paano nga ba itong sistema dito sa allocables? Sabi nila ay parang kung sino daw yung malakas sa nakapwesto dyan sa Kamara, sila daw yung may malaking allocables. So, paano ho ba talaga to enlighten the public? Please go ahead, Representative Momo. I was, Bombo Dinis was even surprised bakit may allocables and non-allocables, no? These are coined by Department of Public Works and Highways, no? Ang aking interpretation in my own interpretation about allocables, no, ang nakaalam lang dito ang Department of Public Works and Highways, no, sila Yusek Cabral dati at saka Yusek Bunuan, si Secretary Bunuan. But I would like to sa aking saganang interpretation, ang non-allocables are appropriations or budget of the Department of Public Works and Highways allocated for their mandate. Ibig sabihin, ang mandato kasi ho ng Department of Public Works and Highways is for the construction, maintenance of national roads, bridges, highways, buildings, lahat ng national in scope na mga infrastruktura ay trabaho talaga, mandato talaga ng Department of Public Works and Highways. And therefore, that is, I think, they coined it as non-allocable dahil ito hindi pwedeng galawin dahil kanila talaga yung mandato, no? Kanilang programa yan. Year in and year out, lahat ng mga proyekto, ongoing man siya or completed man siya or to be improved pa ang mga national highways natin, mag-widening man, may diversion road man, ito ay mga main mandate ng Department of Public Works and Highways. However, may mga
may BILP din sila dati. Ang tawag nila sa na allocables are BILP or various infra for local projects, no? Yung mga local projects ay yung mga projects halimbawa ng mga barangay roads connecting national highways. Mayroon silang parameters about this, no? Paano gamitin 'yan? So halimbawa farm to market roads in support to agriculture but connects national highways, yun ang kanilang pinupunduhan. And they call it allocables. Doon nila nilalagay. At mayroon silang support din sa mga local projects such as multipurpose building, evacuation centers. Yun ang ginawa nilang allocables. That means it can be allocated to local projects. Yun ang interpretation ko, Bombodin. Okay. Pero may mga nagsasabi, no, yung mga grupo ng kagaya ni dating Undersecretary Shelumag, no, sabi niya, ito daw yung modern type ng pork barrel. Any reaction to that, Representative? No, I don't think so. Dahil ito ay nasa NEP, National Expenditure Program. And remember, ang allocables and non-allocables are part of the NEP. And therefore, national expenditure programs are crafted by the executive department. Produkto ito ng mga departments, no? Different departments magsusubmit sila sa DBM for consolidation, and they will submit it to the Office of President for approval, no? So once nasa NEP yun, that means that's the budget of the President, and allocables or non-allocables are part of the NEP or National Expenditure Program. They are not insertions, they are not amendments. Okay. Representative Momo, ito na lamang, may katanungan ho dito galing sa aming himpilan dyan sa Bombo Radio Butuan. At may mga, ito ay ipinadala din po sa kanila. Sabi nung mga nagpadala ho ng gustong ipatanong po sa inyo, yung ibang mga lokal na gobyerno, yung mga lokal na tanggapan, kahit daw yung, sabi nga dito, pati gusto raw ipasok sa gobyerno. Okay, at meron pang pati yung mga distant relatives, immediate relatives. Kayo ho, kunan ko po kayo ng reaksyon doon sa panukala on the anti-dynasty bill. Ano ho ang inyong posisyon dito, Representative Momo? Well, ako actually, Bombodin, is in favor with the passage of anti-dynasty, no? Ang anti-dynasty is one of the priorities in the lower house, one of the priority bills in the lower house. However, it is in the process of discussion in the committee level, no? Dahil dito, kineclassify din yung dynasty, yung mga yung coverage ng anti-dynasty. Ibig sabihin, halimbawa, there are proposals kung halimbawa ikaw ay kandidato ng national, halimbawa ikaw senador or ikaw congressman, at mayroon kang kamag-anak na kapitan or kaya konsihal, yung mga lower positions, is it a part of dynasty ba? Parang ganun. So yung mga ganung coverage ng dynasty, anti-dynasty law, yun ang dinidiscuss doon sa committee level sa ngayon. Okay, with that, ako wala na akong nais pang maitanong sapagkat na-discuss naman po ninyo ng malinaw yung kabuuan po ng inyong punto. Si Bombo Jai, any additional, Bombo Jai? I'm good, Bombo Dennis. Thank you. So with that, maraming salamat po, Representative Momo, sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umaga po na ito. And kami ho ay muling mag-aabang dyan ho sa magiging takbo ng bicameral conference sa paghimay po ng 2026 national budget. Maraming salamat. Thank you, Bombo Dennis and Bombo Jai for having me this morning. Maraming salamat. Okay, sir. Mayong buntag, sir. And sana may part 2 pa yung ating interview. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Surigao del Sur Representative Romeo Momo from the 1st District of Surigao del Sur at bahagi din ho siya ng House Contingent dyan ho sa Bicameral Conference Committee meeting na magaganap ho paghimay ng 2026 national budget. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.